Good morning mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa East Fortuna, Mandawi City. Papunta po tayo ng IT Park, Cebu City. So by the way mga kababayan, magko-comment po tayo bahin sa stock market ng ating bansa. Sumadsad nung nakarang araw. Before tayo magko-comment mga kababayan, so hinihiling ko lang sa iyo kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe naman mga kababayan bilang tulong mo na rin sa akin mga kababayan. Bilang tulong mo na rin, pa-like and share ang aking video para naman madagdagan ang ating mga subscriber. At sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyong suporta. Sana hindi kayo magsawang manood sa aking mga video. Yun lang. Sana hindi kayo magsawa manood sa aking video at mag-comment sa ating mga talakay ngayon. By the way mga kababayan, magko-comment tayo ngayon sa bakit bumaba ang stock market ng ating bansa. Malaki sumadsad mga kababayan. Parang barko na sumadsad sa mababaw. By the way bakit malaki itong epekto sa ating bansa? Sa pag-resign ni Sara mga kababayan, agad-agad sumadsad ang stock market ng ating bansa. Ito nga, masaya ang Marcos loyalist kasi nag-resign na si Inday Sara. Nag-resign na. Hindi niyo ba alam na si Inday Sara ang most trusted secretary sa administrasyon na ito? Most trusted employee sa Republic of the Philippines, si Inday Sara. Sa nakatataas kapos bilang Vice President at Secretary na napaka-importanteng mga bagay na kanyang inahandulan. Ngayon, sumadsad ng mahigit kumulang 3% mga kababayan. Masaya ang Marcos loyalist. Baka akala nyo ito ay maganda para sa mga investment sector. At baka akala nyo, tawa-tawa kayo, nag-resign na si Inday Sara. Tingnan mo ang stock market ng ating bansa. Tingnan mo, sumadsad. Ang mga investor kinuha ang kailang pera, hindi na mag-invest kasi wala nang trust sa ating Marcos administration. Bibigyan ko kayo mga kababayan ng example. For example, nag-invest ka ng 2 million. Nag-invest ka ng 2 million sa stock market. Ilan ang mawawala sa iyo? 60,000 pesos mga kababayan. Yan lang na araw nawala ka ng 60,000 pesos. Ngayon, kung nag-invest ka ng 2 billion pesos sa stock market, kasi si ikang investor, 60 million ang mawawala sa iyo. Yan lang na araw. Payag ka? Sa 2 billion mo, 60 million ang mawawala sa iyo. Kung ako investor, kukunin ko talaga. Ano pang halaga ng pera ko na ina-invest ko? Wala na. Magsialisan ang mga investor dahil ang nakatira wala ng trust. Wala ng trust. Baka madali pa ang kailang pera. Paunti araw-araw sumadsad ang investment. Ngayon, anong mangyayari sa ating bansa? Nagsusumikap ang Marcos administration pumunta sa ibang bansa at maghikayat ng mga investor, mag-invest kayo sa Pilipinas kasi napakadali at walang problema doon. Ngayon bumagsak. Sinong mag-invest sa ating bansa? Wala. Kung mag-invest, ilan ang invest? Ilang trabaho ang bibay? Kung mayroong mag-invest ng 3 billion, ilang tao makagawa ng trabaho yan? Marami. Marami. 5,000 katao ang magagawa niya. 2,000. Kung lalong sumadsad ang ating investment, lalong maraming walang trabaho. Maraming trabaho, lalong magkagulo. Kaya wala nang makakain. Lalong
tumaas ang mga bilihin. Ha? Ganyan mga kababayan. Kaya wag kayong magsaya na nag-resign si Inday Sara. Hindi nyo alam nga si Inday Sara, most trusted secretary. Ha? Walang bahid ng pangkorupsyon. Ngayon, bago kayo magsalita, magsaya, ha? Magmuni-muni muna kayo, ha? Iisipin nyo muna kung ano ang mangyari kapag sumadsad ang mga investor, stock market natin sa ating bansa. Yun ang titingnan ninyo. Ha? Hindi yung palagi kayong masaya, palagi ka ng ganon, masaya kami kaya nag-resign ni Sara. Hindi nyo ba alam ang nag-resign na most trusted secretary? Ha? Most trusted yan. Kaya sino pang mag-invest ngayon? Ngayon, sinong na-investor ngayon nag-invest ng sa education? Pag umatras yan, wala na ang education natin, education system natin. Ha? Wala. Bagsak. Di ba? Yun ang titingnan ninyo mga kababayan. Hindi yung patawa-tawa tayo, patawa-tawa ng ganyan. Bakit? No. Nagkamali kayo. Bawat kung meron man dito sisihin ang administrasyon na ito. Ha? So by the way mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang mga kababayan ang ating mga tinatalakay. Kayo kung anong masasabi niyo rito, i-comment nyo lang mag-comment lang kayo at bibigyan natin ng pansin ang inyong hinaing sa ating bayan. So by the way mga kababayan, hanggang dito na lang. May awa rin ang Panginoon mga kababayan kung ibigay sa atin ang mga bagay na para sa atin, yun ay nakatakda na para sa atin. Maraming salamat. God is good all the time. God is good. With Senyor kaninyong tanan mga kababayan. Maraming salamat mga kababayan.